Hello, welcome to um, Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Cancer. Yeah, take only what resonates. Para sa mga hindi pa nakaka-subscribe, guys, subscribe na lang kayo. Hit the notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Please do subscribe din sa Water Sign Philippines, guys. You are a water sign, so ma-appreciate ko kung magsusubscribe din kayo dun. And yeah, let's start your reading. This is for Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Cancer. By the way, meron tayong Facebook page, Madam P. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe din doon. Simulan na natin. Ay, mag-follow pala. Wait lang. Itong dalawa lang yung kukunin ko. Itong isang, marami kasi nalaglag eh. Okay. Ay, 10 of Wands, nakikita natin marami ka responsibilidad, no? Tinatry mong gawin yung mga responsibilidad mo na yan, mag-focus dyan. Kaya mo na malabo. Ayun, so, tinatry mong ayusin yung buhay mo or yung responsibility mo. Four of Pentacles, I feel like you're trying to save money for now. Inaayos mo yung finances mo, career mo. Three of Wands, yung iba sa inyo, pwede may mga plano ka. Nag-iipon ka kasi may mga plano ka na pwede may kinalaman sa pag-travel, paglilipat. Ayan. So, medyo ganun. Hinawakan mo maigi yung pera, finances mo kasi ayaw mong pwede mabawasan or gusto mong maituloy o may sakatuparan na yung plano mo na yun. So, some of you, medyo, ang tawag nun parang naghihigpit pagdating sa pag-handle ng finances. So anyway, sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? For water sign, Cancer pala. The Emperor, this is a person, medyo mataas yung yung person mo ha. Parang siya, karespe-respeto, marami ang tumatangkilik or nag, sa kanya ba? Na-inspire. At saka marami ang mataas ang tingin sa kanya. The Nine of Wands, I feel like medyo may challenge dito sa person na ito. The Empress, I feel like this person is trying to heal. Pwedeng nag-heal siya physical healing. Pwedeng may mga pinagdaanan siya in the past na naging dahilan para maging mahina yung katawan niya and nagko-concentrate siya sa physical healing ngayon. And yung person na ito could be someone na may mga binibuild siya ngayon, like his or her own empire. You know, may mga binubuo siya ngayon. Siya, nakikita natin yung care mula dito sa person nito. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Ano yung emotion niyo sa isa't isa? Uy, nalaglag. Wait lang guys ha. Okay, nalaglag yung isang card din. Ito na yun. Medyo nilalakasan ko yung, hindi ko pala nilalakasan. Nilalapit ko yung, yung mukha ko para hindi ko kasi alam kung maririnig mo agad to or medyo mahina. Hindi na ako sisigaw or magmamalakas kasi medyo madaling araw na dito sa amin. Malas stress na po. So, Six of Swords is here. Four of Wands, yeah, you want growth. Yung iba sa inyo na mga nasa relasyon, or if you're in a relationship, nakikita natin gusto mo na magkaroon ng growth, mas stable, mas matibay na, na maybe, na pagsasama or, you want to
put your relationship, your connection into a deeper level of connection, commitment. So, yun yung focus mo. Andun yung focus mo. Pero yung iba sa inyo may mga problem ha, or stress na may kinalaman sa family. 10 of Cups. Ano yung emotion na nararamdaman sa'yo ng person na ito? The Devil is here. This is Capricorn energy. Ano yung emotions na nararamdaman ng person ito for you? I feel like kung ano man yung mga problema mo, etong person na to willing siyang tumulong sa'yo. Hindi lahat makaka-relate dito ha. Yung iba, this is a mature connection or relationship. Nakakakuha tayo ng energy dito na yung person na kakonect mo is, ano siya, both of you, pwedeng both of you are already mature enough kung paano ayusin or ano, kung ano man yung mga maliliit na problema, parang katulong mo tong person na to para, ano yun, lutasin yun. Parang ganun. Ngayon, yung iba sa inyo kasi, pwedeng ang issue is emotionally, may kinalaman sa family, ganun. And yung person na to is there to help you. Tsaka sa inyong dalawa, parang siya yung hindi masyadong emotional. Kaya kung nakaka-receive ka ng mga comments or mga sinasabi sa'yo ng family mo na parang hindi mo nagugustuhan, etong person na to nakikita natin na magiging malaki yung tulong para ma-overcome mo yung mga emotions mo na yan. Okay? Ayun. At saka ano ba yun? Near future na tayo. Ay, nalaglag ulit. Wait lang. Wait lang ah. I'm back. So anyway, in the near future, you do have here the Queen of Cups. The Chariot. Knight of Pentacles. At saka ano pa? Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Major Arcana, the Chariot. Okay, in the near future, I can see you, ganun pa rin naman, you're still emotional. You know, Cancer, talagang yan, they are known for being the most emotional zodiac. And, ganito lang, kailangan mo lang iwasan maging emotionally immature. I mean, okay lang maging emotional kung valid naman yung emotions mo. Nakakita tayo ng mga offer or may mga dadating sa'yo, but pwede kasing mas mangibabaw yung emotions mo. Kaya, pwedeng there are things na dadating sa'yo pero hindi mo alam kung paano aayusin or paano tatanggapin itong mga bagay na ito. With regards to this, gamitin mo yung intuition mo rather than yung emotions mo. Kung tingin mo mas mag-workout ito para sa'yo. Eto, bibigyan kita ng example. Yung iba sa inyo, pwedeng there's someone na may mag-offer ng help sa'yo, pero kasi yung iba sa inyo, pwedeng in the past, may mga ginawa siya, sinabi siya na hindi mo nagustuhan, or talagang nasaktan ka nitong person na to na maging dahilan para hindi mo i-accept yung offer na yun. So, tendency for you na magkaroon ng missed opportunities, etc. So, that's what I'm talking about. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.